Ayun, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat, and especially po sa mga taga Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kung saan po kayo ngayon. Ayun, may puti pa yung pisngi natin, wait lang. Ayun, eto gusto ko lang reaksyonan kung sino ba talaga yung walang utang na loob, si Isko nga ba or yung grupo ni Mayorahani Lacuna. Kasi para sa akin, kung naalala nyo po, nung last election, nung presidential election, naging presidential candidates po si Yorme, na kung saan halos merong pupuntahan si Yorme, napupuno niya po yung buong lugar. Kung naalala nyo po ako, nandun din po ako nung pinuno ni Yorme, yung may bandang Ligarda. Yun yung pangalawa sa pinakamaraming tao. Kasi ang pinakamaraming tao talaga, yung sa may sa may Kalaw. Sa Kalaw ba yun? Sa may Maria Orosa. Yun yung pinakamarami. Ang pinakalas na pangangampanya ni Yorme ay doon sa Morioni, sa Tondo. So puno din. So ngayon, kada kung saan pumunta si Yorme, nandoon po yan si Congressman Chowa, nandyan din yan si Bini Abante, nandyan si Hani Lacuna. So hindi man pinalad si Yorme bilang presidente ng Pilipinas, pero lahat ng nakahilera sa kanya pasok sa banga. So ngayon, ang sabi kasi nila, si Yorme daw tinutulungan ng mga Lacuna, kaya malaki daw ang utang na loob ni Yorme dapat na isukli sa mga Lacuna. Kaya kung hindi daw dahil sa mga Lacuna, hindi siya maging mayor. Hindi siya magiging ganyan, hindi siya magkaroon ng degree, hindi siya makapag-aral sa Harvard. So ngayon para sa akin, yung pagkakaroon kasi ng utang ng loob sa tumulong sa'yo, suklian mo yun kung paano kanila tinulungan. Pero yung pagiging mayor po ni Yorme, hindi po mga Lacuna ang nagdala sa kanya, kaya siya naging mayor. Siya po'y naging mayor kasi binoto siya ng mamamayang Pilipino sa Maynila. Hindi naman po lahat ng mga bumoto kay Yorme ay Lacuna lahat. Iba-ibang tao po yun, iba-ibang distrito. From District 1 to District 6. Di ba? So ngayon maitanong ko lang, sino ba ang walang utang na loob? Yung grupo ni Lacuna na niluklok ni Yorme, lahat, lahat yun, buong hilera ni Yorme, pasok sa banga, lahat nagkaroon ng pwesto. Pamilya Lacuna, mula sa asawa, kapatid, manugang, pinsan, nasa pwesto lahat sa Manila City Hall. Tapos ngayon sasabihin ninyo, walang utang na loob si Yorme. Nanalo sila dahil kay Isko Moreno. Sino ang walang utang na loob ngayon? Sa ginawa ngayon ni Congressman Abante, sa ginawa ngayon ni Congressman Chowa, sa ginawa ngayon ni Mayor Hani Lacuna, anong masasabi niyo dyan? Sa tingin niyo ba kung hindi dahil kay Yorme nung nakaraang eleksyon, sa presidential election, sa tingin niyo ba magiging mayor si Lacuna? Sa tingin nyo ba, magiging congressman si Chowa? Maging congressman pa si Abante? Diyos ko. May tanong ko lang, yan bang tatlong yan? Anong nagawang proyekto niyan sa Maynila? Yun lang, napakasimpleng tanong. Yung tatlong yan, ano bang nagawang proyekto niyan sa Manila? Pagiging buhaya? Hindi ko sinabing sila lahat. Sa tatlong yan, may isang buhaya dyan. So ngayon, gusto ko lang, so ngayon may tanong ko lang. Nanalo sila dahil kay Isko Moreno. Ngayon nung babalik si Isko, pagiging mayor ng Maynila kasi pinabayaan nila ang mga proyekto na inumpisahan ni Isko sa Manila, sasabihan na nilang traidor. Sasabihan na nilang walang utang na loob. Di ba? Hindi ba sila natutuwa na si Isko babalik at lilinis ang Maynila? Hindi ba sila natutuwa na pag bumalik si Isko, yung mga kalat na iniwan nila, malilinis ni Isko at malilinis ang pangalan nila? Kasi ito sa mga taga Maynila, may tanong ko lang sa inyo. Simula po na si Isko hindi na mayor ng Maynila, simula po si Isko na natalo pagiging presidente ng Pilipinas. Di ba? Hindi nyo ba iniisip na kapag si Isko manalo, at kapag si Isko hindi nyo kinakalaban, at kapag si Isko hindi nyo kinukontra ngayon, hindi nyo ba alam na kahit hindi kayo gagawa, madadala kayo sa mga ginagawa ni Isko? Tignan nyo, nung naging mayor si Isko, si Lacuna walang ginagawa, pero ultimo si Lacuna mabango. Dahil sa nakita ng tao na, si Isko ang mayor, si Lacuna ang vice.
May nagawa. Pero kahit alam naman natin na sila Kuna walang ginagawa at that time, buntot-buntot lang. Di ba? Kaya nga nanalo sila Kuna nung nakaraang eleksyon ng pagka-mayor kasi nga nadala siya ni Isko. Di ba? Hindi nyo ba iniisip si Congressman Abante naging congressman ulit dahil kay Isko kahit walang ginagawa? Si Congressman Chua naging congressman ulit dahil kay Isko kahit wala silang ginagawa. Bakit? Kasi nga pag sinabi mo ito kahilira to ni Isko, your mischoice yan, pasok ka sa banga. Bakit? May resibo na kasi at may napatunayan na kasi si Isko. Diba? Pero ngayon sasabihin nila wala daw utang na loob si Isko. So nanalo sila dahil kay Isko Moreno, dahil sa mga proyekto, dahil sa mga ginawa ni Isko na maganda. Nadadala sila. Biruin nyo yung kumbaga parang, alam mo yung si Isko Kalabaw, tapos itong mga to, mga linta lang na dumidikit. Diba? Na pag umahon si Isko, umaahon din sila kasi nakadikit sila eh. Diba? Kasi kung tatanungin nyo, Mayor ng Maynila, Isko Moreno, bakit may narinig ba kayong Congressman Chua doon, nagpagawa ng condominium? May narinig ba kayong Bini Abante doon, nagpagawa ng Basico Pabahay? May narinig ba kayong Hani Lacuna doon, nagpagawa ng Pedro Hill Pabahay? O may narinig ba kayong project ni Hani Lacuna na Almario Elementary School? Wala. May narinig ba kayo na Hani Lacuna pinagawa ang Arroceros Park? Wala. May narinig ba kayo na Congressman Chua pinalinis ang Quinta Market? May narinig ba kayo na Bini Abante pinalinis ang Divisoria? Wala. Puro yun credit kay Isko. Kaya kung meron ang mga walang utang na loob, yan yung mga hayop na yan. Bakit? Dahil sa pangalan ni Isko, nabibit-bit sila. Nanalo sila at nagkapwesto sila, nagkaposisyon sila dahil sa pangalan ni Isko Moreno. So ngayon, sinong walang utang na loob? Si Isko ba o yung mga taong yan? Kasi sa lahat sa balita sa TV, wala akong naririnig. Congressman Abante, binumba ang kalsada ng Divisoria, pinalinis, ginamitan ng bumbero. Wala ang nakalagay doon. Yorme, pinalinis ang Divisoria. Bakit? May narinig ba kayong Congressman Chua, pinagawa at pinaganda at nirenovate ang Arroceros Park na pwedeng pasyalan ng mga taga Quiapo. Distrito ni Chua yung Quiapo. Distrito ni Chua yung Arroceros Park. O ni minsan ba? May narinig kay pangalan ni Chua ang gumawa ng Arroceros Park? Wala. Pangalan pa rin ni Isko. Kaya si Isko parang kalabaw na bumaba sa tubig, pag ahon may mga nakadikit na linta. Kaya kung kahit saan pumunta si Isko, nandyan sila nakadikit parang mga linta. Diba? Tapos ngayon tatawagin ni Bini Abante, anay si Isko. Nung panahon nga si Isko Mayor, linta ka lang sa kanya. Dumidikit ka lang. Dalang-dala yung pangalan mo sa pangalan ni Isko. Bakit? Nung umpisa bang naging Mayor si Isko, may narinig ba kaming Bini Abante, nagpalinis ng Maynila? May narinig ba kaming Congressman Chua, pinabago ang Quiapo? May narinig ba kami Hani Lacuna, nagpagawa ng elementary school? Wala. Lahat yun credit by Isko Moreno. So ngayon, maitanong ko lang sino ang mga walang utang na loob na nanalo sila dahil kay Isko Moreno. Tapos ngayon sasabihin nyo si Isko walang utang na loob, walang isang salita. Kayo yung mga walang isang salita. Meron pang ang sabi dyan, ate, ipagpatuloy mo ba? Kaya mo? Kayang-kaya. Sino ngayon yung mga walang isang salita? Diba? So yun lang. Maraming